Hebron mula sa word na Heber o yung libingan. Okay? Heber o libingan. Kasi doon nakalibing yung mga patriarch. Ano yung pag sinabing patriarch? Ano ibig sabihin nun? Hindi nag-aalog yung alam niya eh. Mga kilalang mga tatay-tatayan, mga leader, ayan, mga tatay-tatayan, mga great leader. Like, sino yun? Abraham, okay? Jacob, sino ba? Isaac. And syempre, yung kanilang mga asawa. Okay, yung mga asawa nila. Sino asawa? Si Leah, sino may asawa sa kanya? Sino si Leah asawa niya? Abraham. Si Leah ang asawa ay si? Sigurado kayo? Si Leah ay asawa si? Jacob. Oo. Si Rachel, sino asawa? Jacob din. Si Rachel, hiwalay yung kanyang libingan. Dito yon sa may malapit sa Jerusalem. Oo. Tapos, ito explain ko sa inyo pupunta tayo sa may Hebron. Okay? Pagpunta natin ng Hebron, meron doon libingan. Okay? Ang libingan doon, kanino ulit? Kay Abraham, Isaac at kay Jacob. At kung di ako nagkakamali, andun din yung kay Joseph. Joseph the Dreamer. Okay, si Joseph ay anak ni? Si Joseph anak ni? Jacob. Si Joseph ay? Sino si Joseph? Anak ni Jacob. Si Joseph na anak ni? Jacob. Okay, Jacob. At sila ay marami magkakapatid, sina Benjamin. Sino pa? Sina Menachem, kung di ako nagkakamali, yung siya tatangkaing ihulog sa balon. Si Jose. Muntik yung ihulog siya sa balon, di ba? Ayun, tapos noon, naging leader siya ng Ehipte at siya pinagpala ng Panginoon. Siya po ay tinalaga ni Aaron. Pero bago yun, may dumating na pagsubok sa kanya. Siya po ay nagtrabaho sa asawa ni Potiphar. Okay? Tinukso siya nino? Asawa ni Potiphar. Okay, tapos noon, natukso ba siya? Hindi, bakit? Tumakbo siya. Tumakbo siya. Kaya pag may nakita kayong mga negro na nanusok, tumakbo lang kayo. Mga negro, mga UN, kung ano man, takbo lang. Okay, diba? Ayun, ganun. Bit ang tsinelas. Yun, si Joseph the Dreamer. Bakit siya tinawag ni Joseph the Dreamer? Ayun, dahil yung kanyang mga panaginip na mga kakilala niya, mga tao, at yung si Parao, ay yung mga panaginip niya ay pinapaliwanag ni Joseph. Halimbawa, nanaginip kunyari kayo tungkol sa ahas, ay ayun, uno yun, sa uno, ganon. Uno yun. Kapag sinabing pato, 20-22, tayaan nyo, 1-22, ganon. Hindi, ina-explain niya kung ano yung mga panaginip niya. Kunyari, bakit daw siya hinahabol? Di ba, minsan tayo parang may humahabol sa atin, di ba? Ina-explain lahat ni Joseph yun. Si Joseph the Dreamer. Ayan. So, yun po ang isa sa mga, yung libingan doon. And then, dalawa yung entrance doon, dalawa yung entrance. Nandiyan pa kayo? Maraming salamat sa isang nakinig. Yung dalawang entrance, yung entrance na yun, isa sa mga Arabo, isa sa? Ayan. Isa sa Arabo, isa sa? Hudyo. Dalawang entrance, isa sa Arabo, isa sa Hudyo. At for example, mga kapatid ko, yung kung sino nakakita ng chocolate na sticker? Sino nakakita ng chocolate na sticker? Lahat, di ba? Sample lang yun. Kunyari, chocolate na sticker. Pag imagine nyo, yun ay libingan. Libingan ni Abraham. Yung kalahati nun nakalabas doon sa may part ng mga Hudyo. Yung kalahati nun nakalabas doon sa may part ng Arabo. Ibig sabihin, hati yun. Hati sila. Okay? So, explain natin yung mga bato-bato na yan. Okay. Yung mga bato-bato na yan, Brother Ryan, ang sabihin, ang patriarchy
Hindi, ang mga libingan nandun talaga, doon mismo, doon yung libingan. Doon mismo yung libingan, lahat ng mga libingan doon. May puno doon. May puno. Ay, pero akit ka pa rin. Okay. Tapos, pupuntahan din natin yung tinatawag na pinakamatandang puno, kung tawagin din ay Oak Tree. Puno ng Mamre. Yun. Yung kung saan yun si Abraham, kung saan si Abraham ay naglalagay doon kasama yung kanyang asawa at napadara din siya doon. Makikita nyo puno na yun, tuyong-tuyo na. At ang sabi, panahon ni Abraham yun, at ang sabi na yung puno na yun, kapag daw nagtatahon-tahon na, ay parating na yung end of the world. Sabi. Pero yung tuyo pa rin hanggang ngayon. Tapos yung namamahala doon, nung mga 90s pa, na andun yung data pa siya, may picture. Tapos ngayon, makikita nyo, matanda na siya. Makikita nyo. So, yun po ang mga bagay-bagay na meron ditong sa lugar na ito at kinakailangan na mapuntahan din natin kasi medyo malapit nga rito sa Bethlehem. At sayang naman, minsan lang naman to kasi minsan napupuntahan nyo lang Divisionan, Tel Aviv, Allenby, Rothschild. So at least papuntahan natin ito. Disingdod. So ayan, mga kapatid ko, ang ibig sabihin Ephrata. Ano ibig sabihin ng Ephrata? Ang Ephrata, mga kapatid ko, yung pambukas po yun ng mga yung mga bilata ba yun? Lata. Ephrata po, mga kapatid. Okay, yun po sa may Herodion, doon dapat tayo pupunta sa Herodion. Doon po yung lugar ni King Herods. Kaharian niya yun, yung mga ngayon, puro mga bato-bato na, pero may tunnel po dun sa ilalim na pinaniniwalaan na sa may tunnel na yun, mga kapatid ko, ay may mga nakatagong mga hindi niya masita sa Pinas yun eh. Okay, may pinaniniwalaan may mga bagay-bagay doon na nakuhang mga scroll na mga kapanahon ng panahon ng mga nasa Biblia. Katulad na for example, yung Ezekiel, nakuha po yun sa may Dead Sea. Ayan, nag-scroll po yun hanggang sa pinagsama-sama sa Biblia. At saka yung part ng Ecclesiastico or Sirach, itong po nakuha rin sa ano rin, dito sa may Dead Sea. Ayan.